Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, mga words na masarap na marinig sa ating mga tenga. Pero have you ever had someone do something for you? Naka-experience ka na ba na merong someone na meron siyang ginawa sa'yo, something really special? At you wanted to express your gratitude. At yet, found the only thing na pwede mong gawin ay magpasalamat or to say thank you. At even, sabi ko nga po sa inyo, na-experience mo na ba yung meron talagang someone na meron siyang ginawang really special for you at even na nakapagpasalamat ka na sa kanya, nararamdaman mo pa rin na inadequate pa rin yung gratitude na yon. Parang kulang pa rin. And I think most of us feel that way. Pag naiisip natin, naaalala natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi nga sa Facebook may mga throwback. Kung magto-throwback tayo mula nung pumasok yung bagong taon ng 2024 until this moment, diba? Pag may isip mo, marami talagang mga magagandang bagay na ginawa ang Lord sa atin. So therefore, marami rin talaga tayong dahilan para magpasalamat sa Panginoon. So we would like to say, express our gratitude, pero minsan struggle tayo knowing kung paano natin to gagawin. In Western countries, like in America, di ba meron silang Thanksgiving Day. They do celebrate yung Thanksgiving Day. Pero syempre tayong mga anak ng Diyos, sabi nga, I will praise the Lord at all times. Hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Panginoon on a certain or special day, but we thank the Lord, we praise the Lord at all times, sa lahat ng oras. Diba? Sa mga inaawit nga natin, marami tayong dahilan. We have the reasons to praise the Lord, anuman yung sitwasyon, anuman yung kalagayan natin. Ganun tayo eh. Diba? Ganun tayo mga anak ng Diyos. Marunong tayo magpasalamat. Okay. Now, meron po isang kwento, isang negosyante who became very wealthy. Siyempre, utang niya yung kanyang success sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga business associates. And to try and show his gratitude, sabi niya, para iparamdam ko, express ko yung pasasalamat ko sa mga taong nakatulong sa akin, ako ay gagawa ng isang libro. Magpapublish ako ng isang libro at ang title ay, yun yung sermon title natin today, A Million Thanks. Sabi ko sa inyo kanina, di ba may mga bagay na even nakapag-thank you ka na, pero parang kulang pa, no? Parang kulang pa. Kaya nga sabi ko, a million thanks to the Lord. A million thanks dun sa mga tao na ginamit ng Panginoon sa life natin. Kung ano yung meron tayo today, o yung mga tao talaga na nakapag-contribute kung sino tayo ngayon. So, a million thanks. So, itong businessman na to, na gusto niya nga mag-publish ng book titled A Million Thanks, pero inside the book, contained only one word, thanks. Naka-imagine, nakakita na ba kayo ng libro na pagbukas mo ng first page up to the last page, ang makikita mo lang na word ay thanks? Kaya, a million thanks. So, itong book na to, hindi siya pinayagan ma-publish. Kasi, the Congress refused to register it because of the copyright. Hindi daw po pwede na ang isang libro ay isang word lang ang laman. But by the way, talagang just because he wants to express his gratitude, dedicated doon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga fellow businessmen, sumulat siya ng libro, nga lang ang laman ay thanks lang. So, alam nyo ba, mga kapatid, church, VOCC, na ang taong marunong magpasalamat
o ang gratitude attitude has the power to transform your life. Totoo po yun. I know na it can be hard to give thanks with so much stress na mga nararanasan natin today. But expressing gratitude actually helps relieve those worries as you shift your focus to God's faithfulness and goodness. Kaya no wonder, sabi ng Philippians chapter 4:6, di ba? Though wala dyan, hindi ko na i-flash dyan, na-recall ko lang. Di ba? Sabi ng Philippians 4:6, do not worry. Do not be anxious for anything, but in prayer and supplications in thanksgiving. Di ba? Ang pagpapasalamat po kasi talagang nagre-relieve talaga ito ng mga stresses sa buhay natin. Kasi nasi-shift yung focus natin sa faithfulness ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bilang anak ng Diyos, sabi ng Psalms 34 verse 1, I will praise the Lord at all times. Hindi lamang dahil may Thanksgiving Day. Well, of course, thank you sa mga bansa, thank you sa mga tao na sineselebrate nila yung araw na yon. Of course, that leads at nagpo-point yun, walang iba kundi ang kanilang pasasalamat sa Panginoon. Pero bilang anak ng Diyos, mga kapatid, dapat marunong tayong magpasalamat. It's an attitude that we should have every day, every hour ng life natin. Please open your Bible and join me in reading 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks. Please take note of the phrase in everything give thanks. Well, sabi dito in everything, not for everything. Okay. Pag sinabi kasing for everything, of course we don't think cancer. Hindi tayo nagpapasalamat sa mga problema, di ba, na minsan hindi na nga natin makayanan. Sinabi lang ditong in everything, ibig sabihin, in everything, kung ikaw ay nandyan sa ganyang kalagayan ngayon, pasalamatan mo pa rin, dahil alam mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, that all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. So in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, tin mo, ang sabi ng Bible talagang kailangan talaga, dahil itong kalooban ng Diyos para sa atin. Dapat marunong tayong magpasalamat. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, yan yung mga words na masarap sa tenga, di ba? Naranasan nyo na ba yung meron kang binigyan ng something pero hindi nagpasalamat? Na-experience yun yung gano'n. Parang wala man lang gratitude yung tinulungan mo, yung binigyan mo. Pero di ba parang yung ayaw tumigil ng thank you, di ba? Parang gustong-gusto mong bigyan yung tao na yon. Di ba? Tama ba? Yung marunong magpasalamat, gustong-gusto mo bigyan yun. Kasi it's one way of appreciating. Di ba? So, kaya sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of Christ, or will of God in Christ Jesus concerning you. So, again, not for, but in everything. Okay. So, speaking of gratitude attitude, to magnify this point, I want us to examine one story or one account in the Bible. You remember the story of the 10 lepers. Yung 10 may ketong. Nabasa nyo? Hello? Yan. Dapat lang nababasa nyo, ha? Kasi kung ano-ano ito binabasa nyo, eh. Di ba? So, especially, naalala ko tuloy, especially ngayon, di ba? Masyado na, pagka nanood ka na ng news, talagang hindi mo na alam kung yung katabi mo yung tinawagan ni Sarah. Hindi mo na alam kung, di ba, ang gulo-gulo na ng paligid ngayon, eh, di ba? So, talaga mas maganda, magbasa ka na lang ng Bible, eh. Okay, so, hindi kaya yung katabi mo. Yeah. Hindi ba sa kanya nagbilin? Okay, so, again, to magnify this point, I want us to examine the account of the 10 lepers in the book of Luke. Okay, at makikita natin some important truths concerning an attitude, gratitude. Okay. Book of Luke, chapter 17, 11 to 19. Ayan. Ito po ay story nung 10 may ketong.
Okay. May kinalaman po ito doon sa gratitude, attitude na pinag-uusapan natin. In verse 11 it says, as Jesus continued on toward Jerusalem, He reached the border between Galilee and Samaria. Okay, ang story, si Jesus, alam naman natin, talagang kung saan-saan siya talaga pumunta para makapag-preach, makapag-win ng soul, makapag-heal ng mga may sakit. Okay, one time, napunta siya dito sa border between Galilee and Samaria. In verse 12, as He entered a village there, 10 lepers stood at a distance. Okay, please take note of this phrase. 10 lepers stood at a distance. Nakakita si Jesus ng 10 may ketong afar off. Medyo may distansya, may layo. Okay, kasi nung unang panahon, pag ikaw talaga may ketong, isolated ka talaga. Separated ka talaga from the society. Hindi ka pwedeng lumapit sa pamilya mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa church. In short, talagang in isolation. Okay, so nakita ni Jesus in a distance yung mga may ketong. Now, pansinin nyo in verse 13, itong mga may ketong na to, marahil siguro parang sabay-sabay pa silang sumisigaw. Kasi sabi dito, crying out, Jesus! Master, have mercy on us. So they crying out loud. Okay. He looked at them and said, go, show yourselves to the priest. Okay, alam naman natin, ano ibig sabihin nito, kailangan pumunta ka doon sa, iba yung priest noon, tsaka yung priest ngayon. Ha? Okay, pumunta ka doon sa leader ninyo, okay, humingi ka ng certificate para ikaw mabigyan ng certificate that you are already healed from your leprosy. Okay, in verse 15, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, praise God! Verse 16, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Pag sinabing Samaritan, hindi siya Hudyo. Okay, he's a foreigner. And then verse 17, Jesus asked, didn't I heal 10 men? Sabi ni Jesus, 10, di ba 10 yung pinagaling ko? Now, where are the other 9? Kasi isa lang yung bumalik eh. Okay. In verse 18, has no one returned to give glory to God except this Samaritan, except this foreigner? And Jesus said to the man, stand up and go, your faith has healed you. Ayan, mamaya i-expound natin to. Okay, now, dito, makikita natin 3 facts that had happened. 3 bagay. Number 1, makikita natin, alam naman natin, lahat tong 10 na to may ketong. Lahat may sakit. Lahat may karamdaman. So, habang tayo po ay nag-move, gusto ko rin isasabay ko na rin yung mga illustrations, okay, for us today. Okay, so isipin natin, itong mga lepers na to, na dito sila sa ganitong kalagayan, tingnan natin yung mga sarili natin. Sabi natin, when ang church, okay, ang church, hindi naman ito lugar ng mga perpektong tao. Okay. Pero madalas pa rin nating nakakalimutan yon because of our expectation na yung akala mo yung katabi mo anghel na. Tama, hindi na nagkakamali, 'di ba? Yung kumakanta dito, yung nagpi-preach dito, si pastor perfect na. Hindi po totoo 'yon. Okay, ang church ay lugar ng mga, sabi natin last Sunday, loving the church even when it's hard. Dapat makita mo, ang church is a place of a redeemed people. Niligtas tayo ng Panginoon, 'di ba? Na lahat tayo ay nagpipilit. Sabi natin nagpipilit kasi talagang hindi madali. Nagpipilit talaga tayo na talagang baguhin yung buhay natin, na naghahanap tayo ng perpektong Diyos. At natagpuan nga natin ang Panginoon. Okay. So, number 1, makikita natin, lahat sila ay may ketong. Yun yung kanilang kalagayan. Lahat dito sa church na to, sabi ko nga po sa inyo, itong church na to ay lugar ito ng mga tao talagang may sakit. Amen. Hindi nga lang ketong, pero naniniwala ko, meron ba ditong walang pinagdadaanan? Meron? Kung meron, ay napaka-special mo naman.
Pero sa totoo lang, in reality, lahat tayo may pinagdadaanan, no? No? Kailangan matutunan mong huwag tumambay. Kailangan daan lang. Di ba? May narinig pa nga ako, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Siyempre, may pilosopo, ba't hindi tayo nagkasalubong? Tama. So, makikita mo dito, lahat sila may kalagayan. Okay, in verse 11 and 12, sabi dito, "And it came to pass, as Jesus went to Jerusalem, he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers." So, take note, yung words na, sabi doon, at a distance, which stood afar off. Okay, so yun yung kalagayan nila, malayo sila, hindi sila pwedeng lapitan. Dahil yun talaga po ay dinedeclare talaga ng batas nila. Hindi sila, isolated sila. Now, tingnan nyo po I believe, hindi lamang yung ketong nila yung nararamdaman nilang pain. Isa pa sa mas matinding pain na nararamdaman nila, yung sila ay malayo sa kanilang mga loved ones. Diba? Imagine mo, hindi ka pwedeng lapitan kahit pamilya mo. Walang pwedeng lumapit sa'yo. Kayo-kayo lang magkakasama. So, buti nga sila, 10 pa. Paano kung ikaw lang mag-isa? At least meron silang ka-jamming, may ka-fellowship pa sila doon. Diba? Now, yun po ay batas. Diba? Na hindi sila po pwede, at ang mabigat pa doon, hindi sila pwedeng pumasok sa church, hindi sila pwedeng pumasok doon sa community, sa loob ng gate, sa labas lang talaga sila. Kaya pag merong gera na may mga sasakop sa kanilang lugar, silang unang mapapatay. Dahil sila yung nandun sa labas eh. Okay. So sila po ay separated. Shut out sila. Okay. Now, cast off sila. At sabi ko nga po sa inyo, malayo sila sa kaibigan. Diba? Hindi na sila na-i-invite sa mga party. Okay. Hindi na sila kasali sa fellowship ng church. Now, nung si Jesus on his way to Jerusalem, dito sa village na to, nakita niya itong mga lepers na to. Kung saan, even yung mga religious crowds, okay, even yung mga religious people, wala silang panahon dito sa mga may ketong na to. Hindi sila kayang tulungan ng pamilya nila. Na-experience nyo na ba yun? Yung meron kang kalagayan na, alam mo na, walang na makakatulong sa'yo. At ipinaalala lang siya ng Holy Spirit na talagang, ang solusyon mo lang talaga si Lord. Meron ganon? Amen, di ba? Meron ganon. Actually, maraming ganon. Yung ang kalagayan mo, alam mo, si Lord na lang makakatulong sa'yo. Intervention na lang ni Lord. Di ba? Hindi ka na kayang tulungan ng pamilya mo. Hindi ka kayang tulungan ng kaibigan mo. Even the church. But Jesus can. And then while they stand afar off from Jesus, nakita sila ni Jesus. At ang maganda dito, kung kahit wala nang pwede o kayang tumulong sa kanila, pero nandun si Jesus. Imagine mo, hindi ko alam kung gaano na sila katagal doon, pero ito na yung moment. Ito na yung moment na itinalaga ng Panginoon, na parang divine appointment na nila kay Lord, na kung saan nakita sila ni Jesus. So, sabi ko nga po sa inyo, gusto kong itong message na to, as we move forward, gusto ko rin ma-illustrate ito doon sa personal nating kalagayan. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, alam ni Lord kung ano yung nangyayari sa'yo. Imagine mo, walang ibang nakakakita ng kalagayan nila, pero kita ng Lord yung kalagayan nila. Na wala mang kung sino ang pwedeng makalapit sa kanila, at dahil hindi sila pwedeng lumapit, si Jesus yung lumapit sa kanila. Wow. Nasa isang sitwasyon lang sila, nasa isang kalagayan lang sila, lahat sila may karamdaman. Lahat sila may ketong. And number 2, this leads to number 2. Lahat sila, they all prayed. Kasi pag sa Bible, pag binasa mo yung they cried out, ibig sabihin nun, they prayed, they shout out to the Lord. Diba? Nag-pray sila, nagpe-pray sila. Now, sabi ko nga po sa inyo, kagaya nito mga lepers na to, sa ating kalagayan,
tunay ba na talagang minsan ang alam na lang natin paraan ay manalangin? Amen? Yung mga may ketong nanalangin, ikaw at ako nagpe-pray. Yang katabi mo nagpe-pray. In verses 13 and 14, sabi dito, and they lifted up their voices and said, pag sinabing lifted up, talaga sigaw to. Lord, tulungan mo kami. Lord, di ba nung alam nilang dumadaan si Jesus? And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, go, show yourselves to the priest. And it came to pass that as they went, church, tinan nyo yung word dito as they went, they were cleansed. Okay, mamaya, babalikan natin yan. So, ibig sabihin, itong 10 na to, nag-pray. Ikaw at ako, nagpe-pray. Okay. Now, 2 bagay ang makikita natin dito. Yung pangangailangan nila, their need. Nakita nila yung kanilang pangangailangan. Kasi sa totoo lang, ganun tayo mga tao eh. We don't pray unless na meron talaga tayong pangangailangan. Tama po ba? Diba? Minsan naalala lang nga natin mag-pray pag may kailangan tayo eh. Nakakalimutan natin na kailangan talaga nating manalangin. Okay. So lahat tayo may pangangailangan at umaasa sa Panginoon. Amen. So itong mga may ketong na to, alam nila yung kanilang pangangailangan. At alam nila na yung pangangailangan nila, walang ibang makakatulong sa kanila kundi si Jesus. Kaya kay Jesus sila sumigaw ng tulong. I don't know kung gaano na sila katagal doon, pero I know na hindi sila sumisigaw pag may dumadaan ng mga tao, tulong. Marahil siguro, namamalimos. Pero hindi sila humingi ng tulong ng kagalingan. Kay Jesus lang. Dahil alam nila na kaya silang pagalingin ng Panginoon. Okay. Alam nila na si Jesus nagpapagaling. And there's no doubt, kailangan talaga ng tulong nitong mga may ketong na to. And there's no doubt, ikaw, kailangan mo rin ng tulong. Tama ba? Tanong mo nga yung katabi mo, kailangan ba ng tulong? So they prayed. Diba? They cried out for help. They cried out for mercy. So, tingnan nyo iisa sila ng kalagayan. Iisa lang tayo ng kalagayan. Iba-iba lang mga kapatid. Iba-iba lang yung mga problema pinagdadaanan natin. Pero nakita nila yung pangangailangan nila, kaya anong ginawa nila? They prayed. So, ikaw nakikita mo ba na yung pangangailangan mo ay kailangan mong lumapit at manalangin sa Panginoon? Or, nagpe-pray ka lang pag may prayer gathering? Tingnan ninyo Prayer without obedience is useless. Alam natin, they cried out. Okay? And then, nung narinig ni Jesus yung kanilang panalangin, yung kanilang mga pagsigaw, Jesus tells them to go to the priest. Okay? Hindi yung priest yung nagpagaling sa kanila, Take note of this, church. Pero yung priest ay binigyan ng Lord ng authority to declare na yung mga may karamdaman ay ma-declared na clean. Kasi ang tawag sa kanila nung araw, pag ganung mga karamdaman ka, unclean. Ibig sabihin, hindi ka talaga po pwedeng lapitan. Unclean ka. Pero unless na ikaw bigyan ng priest ng certificate, ibig sabihin, meron ka lang daladalang, siguro sa panahon natin ngayon, ipapalaminate pa natin yun, no? Di ba? Yung magaling ka na. Parang yung pag-visit mo sa doktor, binigyan ka na ng go signal ng doktor, okay, magaling ka na. May certificate ka na. Yan, di ba? Di ba, pagka absent ka sa trabaho mo, hinihingian ka ng medical certificate. So, ganun din dong araw. Kailangan meron kang medical certificate that you are already clean. Okay, kasi nung panahon nila talagang kino-consider talaga nila itong mga may ketong. Imagine even naalala nyo yung mga karamdaman nung araw, di ba? They considered as unclean. Okay. Pero according to sa binasa natin, balikan natin sabi dito, as they went, they were cleansed. So ibig sabihin kapatid, pag nanalangin tayo, well of course, alam naman natin we cannot limit God.
We cannot limit God. May mga panalangin tayo na wala naman talaga tayong kayang gawin. Pero meron tayong mga prayers na merong instruction ng Lord kung anong dapat natin gawin. Eh sabi ng Lord, okay, go to the priest. And as they went, dun lang nila nakita na sila ay gumaling. Ano ibig sabihin nito? Nung sila ay nag-obey, as they obeyed the command of Jesus, they were healed. They were healed. So, church, meron talagang healing, meron talagang blessing sa pagsunod. Tama? Maaari siguro nananalangin ka nga, pero sumusunod ka ba kay Lord? So, ano ba sa atin to today? Church, here is the key to the whole issue. Lahat sila, iisa ang kalagayan. A very awful, bad position or situation. Ito, nakwento ko ito sa cell group namin kahapon. Pero kasi ako nabasa, sabi ko, napaka-crazy naman itong tao na to. I believe, kasi sabi ito sa nabasa ko, it's a true story, no? Hindi na lang dinisclose kung sino. Alam niyo ba, merong isang tao, somewhere in this planet Earth, na sa sobrang pangit, very awful situation na meron siya, napaka-bad ng kanyang situation, punong-puno na siya ng problema. Alam niyo ba na pumunta siya sa korte at idinimanda si Lord? Di ba? It sounds funny. Para bang, naalala ko tuloy yung story ni Job. Di ba? Na gusto niya magkaroon ng argument sa court na, Lord, pwede ba magde-declare ako ng restraining order? Pwede ba itigil mo na itong mga nangyayari sa buhay ko? Hindi ko na nagugustuhan. Parang ganun gusto niya. Gusto niya dalhin si Lord sa korte. Kaya sabi nung judge, hindi korte ang kailangan mo. Ang kailangan mo, mental hospital. Kasi totoo, di ba? Sino ba na ididemanda mo si Lord? Kasi inaakala mo yung mga bagay, mga pangit na nangyayari sa buhay mo, si Lord ang may kinalaman. Hello? Parang it contradicts Jeremiah 29:11, for I know the plans to give you peace. Eh pag may problema ka, may peace ba? Wala. Pero karamihan, kadalasan na problema na hinaharap natin, tayo rin ang dahilan. Because of the wrong choices and wrong decisions. Tama po ba? So, talagang nag-declare talaga siya ng gusto niya talagang i-demanda si Lord. Meron ba ditong ganon? Sa mental po ang punta ninyo, hindi sa court. So, makikita ninyo, all prayed and were healed. Grabe. Diba? And yet, only one, isa lang doon sa 10 ang bumalik para magpasalamat. Luke 17:15, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Lord, thank you! He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Grabe. Doon sa 10 na pinagaling, alin doon sa mga answered prayers mo ang bumalik ka para magpasalamat sa Panginoon? Anak, 100 yung sinagot ko. Bakit isa lang yung pinagpapasalamat mo? One of them, when he saw that he was healed, turned back. Nakakita siya ng reason to praise. He saw an opportunity to praise God. Alam niyo po, marami sa atin, guilty tayo dito, nakikita natin yung pangangailangan nating manalangin. Pero hindi natin at madalas nakakalimutan nating magpasalamat. Many see their need to pray but don't see their need to praise. Amen po ba? Hello? Sana nagre-reflect ka, hindi yung parang kine-curse mo na ako, ha? Kasi tahimik eh. Totoo nga ba yun? Di ba? Alam naman natin na kailangan manalangin. Pero alam mo rin ba na kailangan magpasalamat? Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa mga ketongin na to.
Pero as I imagine, sabi ko, human as we are, di ba, yung excited ka, hindi ko alam kung gaano na sila katagal na may ketong, pero excited ka na alam niyo ba yung story na yon? Na-imagine niyo ba? Sabi doon, as they went, they were healed. Hindi naman sila immediately nahili. Nahil sila nung nag-obey sila. Unti-unti nila from the story, nakikita yung skin nila, nawawala yung ketong. Ganun yung nangyari. As they went, nakikita nila kumikinis yung kanilang balat. Diba? So hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero marahil siguro, napansin nila na sila ay gumagaling na dahil yung mga tao nakakita sa kanila, kasi noon, pagka nakita sila sa kalsada na gano'n, ang tawag sa kanila, unclean, gano'n tinatawag silang gano'n. Pero siguro marahil yung mga tao na dinadaanan nila, hindi sila nakakarinig ng gano'ng sigaw. Okay, so hindi ko alam kung anong nangyari dito, pero sabi lang ng Bible, as they went, they were healed. Okay, pero nakita natin dito, yung isang may ketong dito, nung nakita niya na siya ay pinagaling ng Panginoon, church, he stopped going the one direction. When we talk about the one direction, marahil siguro, nung pare-pareho silang nakita nilang gumaling na sila, iisa na lang yung direction nila. Excited sila. Pero isang tao lang yung bumalik kay Jesus. Nakakita siya ng dahilan para mag-praise, magpasalamat sa Panginoon. Isa lang ang nakakita nun. Where are the other 9? Jesus asked. Nung pagbalik nitong mama na to kay Jesus, I can imagine yung reaction ni Jesus. Sabi niya, 10 kayo, di ba? Nasaan yung siyam? Sabi, alam niyo, nung pinag-aaralan ko tong message na to, nakaramdam ako ng parang lungkot kasi guilty tayo lahat dito sa ganitong kalagayan eh. Di ba? Yung nga simpleng bago lang tayo kumain eh. Di ba? Yung naisip mo yung gutom na gutom ka na, nakalimutan mo na mag-pray, magpasalamat. Tama ba? Sabi ni Jesus, 10 kayo ah. Nasaan yung siyam? Di ba? Marahil siguro, kung makikita ulit ni Jesus yung siyam na yon, tatanungin niya, saan kayo nagpunta? Saan kayo galing? Sasabihin siguro nung siyam, Lord, hindi na ba kami nakakalimot? Meron lang kaming dapat unahin. Yun eh, di ba? Ganun, di ba? Ganun katwiran natin. Meron kasi akong dapat unahin. Meron akong mas importanteng dapat gawin. Yung kanilang attention, yung kanilang focus na wala na. Yung kanilang interest sa Panginoon na wala. Anong sabi ng Luke 17:17? Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Na ang inaasahan pa nga ng Lord na babalik, much more, ay yung mga Hudyo. Pero bakit ito pang foreigner ang bumalik? Think about this, mga kapatid. Alam nyo, I have no doubt na after they were declared clean by the priests, marahil siguro nagmamadali silang bumalik sa kanilang mga pamilya. Well, Pastor, mali ba yun? Well, hindi naman mali yun. Pero meron mas tama. Wala ba akong karapatan? Ganun lagi yung lumalabas sa bibig natin. Wala na ba akong right, Pastor? Meron kang right. Meron kang right. Pero dapat mas right si Lord. Alam niyo ba yung giving up your rights for the higher rights? Kanina, ang ganda nung devotion namin kaninang umaga eh. Diba? It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Hindi na ako ito, pero si Kristo na nasa sa akin. Alam mo ba, mula nung tinanggap mo ang Panginoon, you have already surrendered and given up your rights for the Lord? Wala na ba akong right, pastor? Di ba? Wala na ba akong karapatan na magpahinga man lang? Meron. Wala na ba akong pastor right na, hello, labada again?
Di ba? Pag Sunday, gano'n, hello laba. Meron naman. Pero, di ba, mas tama naman yung hello, I praise you again, Lord. Wala na ba akong right? Alam mo, sa totoo lang, naririnig natin yan eh. Wala na ba akong karapatan? Wala ba akong karapatan na magpahinga man lang? Meron. Meron kang right. Pero dapat, yung right mo, mas mataas yung right ni Lord. Amen? So, hindi pa tayo nagiging unfair kay Lord? Minsan nagiging unfair tayo kay Lord. Sa totoo lang, di ba, bakit ganun? Sabi ko, bakit ganun? Pag Lunes hanggang Biyernes, sabi natin Lunes hanggang Biyernes yung trabaho mo, ang lakas mo. Lakas mo, grabe. Pero pag mag-Sunday, humihina ka. Di ba? Lumalabas ang mga sakit pag Sunday. Pagka Lunes hanggang Biyernes, kahit bumabagyo, mas malakas pa rin ang trabaho kaysa bagyo. Huwag lang maka-absent. Di ba? Pagka Lunes hanggang Biyernes, kahit na masama ang pakiramdam, pilit kang papasok. Pero pag Linggo, Lord, next week na lang ulit ha. Tandaan mo kapatid, pag nasanay ka, yan ang mahirap. Pag nasanay ka. Wala na ba akong right? Meron. Pero alam ko, ginibap mo na yung right mo nung tinanggap mo si Jesus eh. Amen ba? Tataka ako sa akin, bakit pag Linggo nanghihina? Pero pag Lunes hanggang Biyernes, ang lakas. Tama? Hindi ba unfair kay Lord? Unfair, di ba? Kasi pastor, yung sa trabaho may sweldo eh. Oo, pero kay Lord may salvation. Kay Lord may healing. Si Lord ang blessor. Tama ba? Amen. Kaya church, bantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo na pag Linggo, dapat malakas ka. Amen. Kasi talaga mayroon talagang nanghihina pag Linggo. Ba't kaya nanghihina pag Linggo to? Tama. Tingnan mo yung katabi mo. Malakas ba yan? Malakas? O nanghihina? Pastor, naintindihan naman ako ni Lord eh. Yes, oo, naintindihan ka ng Lord. Pero yan ba yung response mo? Kasi sa trabaho, double pay. Kay Lord may salvation. Kay Lord may healing. Kay Lord may blessing. Ito kaya ni Lord yung paghinga mo. Matuluyan ka. Di ba? Sa totoo lang. Kaya, isang tao lang dito sabi niya, yes, importante yung pamilya ko. Importante yung mga anak ko. Miss ko na silang mayakap. Miss ko na silang mayakap. Pero, marami akong time sa kanila. Babalik muna ako kay Lord para magpasalamat. Wow. Di ba? Alam mo, nakita ko, yung siyam dito, na-occupied sila ng blessing. No? Na-occupied sila ng blessing eh. Sino ba namang ayaw na mayakap yung kanilang mga anak, yung kanilang asawa, di ba? Sino bang ayaw kung sa tagal ng panahon na sila ay na-separate, na sila ay na-isolate? Sino bang ayaw? Pero, grabe, di ba? Yung isang may ketong dito, sabi niya, marami akong time para sa kanila. Di ba? Parang walang pinagkaiba yan sa, magche-church ba ako, ipuyat ako? Hindi. Magche-church ako kahit na walang tulog. Basta ang mahalaga, may gising. Tama. Paano kung wala ng gising? At saka marami namang panahon para matulog. Amen? Sino ba nang maayaw na mayakap yung anak mo na matagal mo nang hindi nakikita? Lahat naman eh. But one had his priorities in order. Diba? Hindi siya nagpa-wrap up doon sa blessing. Diba? Minsan kasi, ang mahalaga na lang sa atin yung blessing, nakakalimutan na natin yung blessor. Sabi niya, okay, mahalaga sa akin ang pamilya ko, mahalaga sa akin ang mga kaibigan ko, mahalaga sa akin yung fellowship, pero i-hold ko muna sila. So that I could worship the one that made his being with his family and friends possible. Diba? Pwede mo namang Ang nangyayari kasi baliktad eh. Pagka may blessing o may problema, isi-set aside muna si Lord.
Di ba? Parang pakiramdam mo, burden si Lord. Eh si Lord yung magbe-bless ng gagawin mo. Tama ba? Pansinin niyo po dito, kung gaano kalakas yung kanyang sigaw, ganon din kalakas yung kanyang pasasalamat. Sabi ng verse 18, one of them when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting. Di ba nung sa simula, nung sinisigaw niya, Lord, have mercy on us. Lord, tulungan mo kami. So kung gaano kalakas yung panalangin niya, yung kanyang paghingi ng tulong, ganon din kalakas yung pagpapasalamat niya eh. In verse 16, lumuhod pa nga siya, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. Kadalasan, we prayed, we cried loud for help, pero ang hina natin magpasalamat. Ito ngang mama na to, hindi pa siya Hudyo. Di ba? Foreigner pa siya, Samaritan pa siya. Marahil siguro mas ine-expect ng Jesus, mas ine-expect ni Jesus na ikaw kasi matagal ka ng Kristiyano. Di ba? Sabi ng Lord, pastor pa naman to. Leader pa naman to. Ito, kahapon lang to nakakilala. Parang ganun, di ba? Ito nga, Samaritan. Ito yung mga Hudyo. Nasaan sila? Now, ito ang maganda. Tingnan ninyo, yung pagpapalang tinanggap nitong isang may ketong na bumalik. Sabi natin sa inyo kanina, afar off, from a distance, sinabi lang naman ni Jesus, okay, go to your priest. So, obedience yung kailangan talaga natin. Okay, sumunod tayo doon sa word ng Lord. Okay? Sumunod tayo. So, from a distance, ano nangyari? Na-heal, di ba? Na-heal yung 10. Ngayon, merong isang bumalik. Alam niyo ba, sabi ko nga sa inyo kanina, dahil itong mga may ketong na to, hindi sila pwedeng lumapit, si Jesus talaga yung gumawa ng paraan para makalapit sa kanila. Sabi sa kanila ni Jesus, okay, show yourselves to the priests. And then, itong isang may ketong na to, bumalik kay Jesus. Alam niyo ba, yung pagbabalik na yon, sign yon, na hindi lamang itong may ketong na to pinagaling physically, he also received spiritual healing. Siya po ay naligtas. You know why? Maaring pagalingin ka ng Panginoon physically, from a distance. Pero in order for you to be saved, kailangan mong isubmit, magrepent, at lumapit sa Panginoon. Tama ba? Amen? So, bago tayo mag-end church, may natututunan po ba tayo? Merong isang story na gusto kong iwanan sa inyo. There was a father and mother of a young man killed in military battle. Okay. Ito po ay marahil sila ay nasa isang maliit na Christian church. So dahil yung kanilang anak ay military, namatay sa battle, okay, isang araw, itong mag-asawa na to, na merong anak na namatay, lumapit sila doon sa pastor. Sabi nila, Pastor, gusto naming magbigay ng offering in memory doon sa anak naming namatay sa battle. Di ba, grabe, ano ba? So, talagang yung gratitude attitude nila. Now, sabi ng pastor, wow, napaka-wonderful naman ng gesture ninyo. Sabi ni pastor, okay lang po ba na i-announce ko sa congregation, okay, next Sunday, kung ano po itong offering ninyo, itong gift ninyo, na ito para sa in memory of your dead son. Okay, nababasa nyo? So, pagkatapos ng service, on the way home from church, merong another couple, nagda-drive sila. Sabi ng asawang lalaki, Sweetheart, ba't hindi rin tayong magbigay ng offering kay Lord? Ba't hindi tayo magbigay ng gift para sa ating anak? Sabi ng asawang babae, buhay naman yung anak natin, ha? Hindi naman siya namatay sa battle, ha? Ganon. Sabi ng asawang lalaki, that's exactly my point. The all the more reason na kailangan tayong magbigay para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Yun yung sinasabi natin, I will praise the Lord at all times. Kaya ka lang ba nagpapasalamat dahil sa mga magagandang bagay?
E paano yung mga bagay na hindi mo masyadong kagustuhan? Ine-expect ba ng Lord na tayo ay mag-show ng ating gratitude sa Kanya? Kasi, pag binasa mo itong Book of Luke na to, chapter 17, makikita mo na na-observe ni Jesus eh. Kaya siya nagtanong eh. Sabi niya, di ba 10 kayo? Nasaan na yung siyam? Nasaan na yung siyam? Bakit ba't ikaw lang ang bumalik? So meaning, inaasahan ng Lord yung gratitude nila. So we must train ourselves to show thanks or to give thanks. Dapat ang buhay nating mga Kristiyano, punong-puno tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Now, before we end, tayo bang mga anak ng Diyos, paano ba tayo mag-response ng pasasalamat natin sa Panginoon? Meron po ba tayong gratitude attitude? Nga lang, sometimes, nako-consume tayo ng mga bagay-bagay eh. Di ba? Nako-consume tayo. Minsan nga, sabi nga natin, in blessing, there is also a testing. Minsan, nade-delay yung pasasalamat natin. Dahil consume nga tayo ng kung ano-ano mga bagay-bagay. Parang unfair naman sa Panginoon, di ba? For all the things that He had done, yung mga bagay na ginawa ng Lord sa atin, di ba? Balikan mo yung Facebook mo, yung throwback mo, wala ka namang ipopost doon na pangit eh. Tingnan mo, makikita mo doon yung mga magagandang bagay na nangyari sa'yo. Tingin mo ba ikaw yon? Si Lord yun. Amen? Pastor, siyempre sa trabaho ko may sweldo. Kay Lord may salvation. Kay Lord may healing. Now, ang tanong, paano ba tayo nag-e-express ng pasasalamat natin kay Lord? Kaya ka ba nagbibigay sa church dahil bilang pasasalamat sa Panginoon? Kaya ka ba nagsiserve, naglilingkod kay Lord bilang pasasalamat kay Lord? Tumutulong ka ba sa kapwa mo bilang pasasalamat sa Panginoon? Nagwiwin ka ba ng soul bilang pasasalamat sa Diyos? Nagpupuri ka ba at nagsasamba bilang pasasalamat sa Diyos? Inaayos mo ba yung buhay mo bilang pasasalamat sa Diyos? Well, mga kapatid, ilan lamang po ito na pwede nating gawin in response doon sa mga ginawa ng Panginoon sa atin. At makikita natin kung talagang tayo ay mayroong gratitude attitude. Well, of course, it boils down to this. The best way to show God we are grateful is to live our lives as He wants us to. Yung buhay na marunong magpasalamat. Again, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks. Mga kapatid, hindi tayo nagpapasalamat lamang because there is a certain occasion para magpasalamat. Dapat lifestyle natin yung pagpapasalamat. Dahil alam mo, ang taong marunong magpasalamat, minumultiply ng Lord. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Meron po ba tayo natutunan? Bakit ka nandito ngayong umaga? Pastor, in response to my gratitude, gusto kong i-worship si Lord. Hindi ako nandito dahil wala lang ako magawa sa bahay namin. Nandito ako kasi kulang nga yung million thanks eh. Kulang yung million thanks. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Yung mga tao na ginamit ng Lord, kaya ka nandito, pasalamatan mo. Yung mga tao na ginamit din ng Lord, kung sino ka ngayon, pasalamatan mo. Matuto tayo magpasalamat. Dahil yan ang will ng Lord sa atin. Find someone, mamaya bago tayo maghiwa-hiwalay sa church, find someone, of course, lahat ng praises, lahat ng glory, lahat ng honor, deserve ng Lord yon. Pero meron din mga tao na kailangan mo rin pasalamatan. Give thanks. Give thanks. Salamatan mo lang. Thank you dahil in-invite mo ako dito sa church.
Thank you dahil pinakilala mo sa akin ng Panginoon. Nasaan kaya ako ngayon? Nasaan kaya ako ngayon kung hindi ko nakilala ang Lord? Thank you dahil sa mga rebuke mo, sa mga correction mo. Diba, alam ko masakit because the truth hurts. Pero thank you. Dahil kung wala yon, di ko alam kung nasaan ako ngayon. Thank you sa mga panahon na walang-wala ako, nandiyan ka. Meron joke. Sabi nga noon, friend, nung panahong walang-wala ako, nandiyan ka. Alam niyo yun? Nung mga panahon na hirap ako, nandiyan ka. Nung mga panahon na talaga hindi ko alam ang gagawin ko, nandiyan ka. Nung panahon na miserable yung buhay ko, nandiyan ka. Pwede ba? Layuan mo ako, mukhang ikaw ang malas. Pero kidding aside, alam niyo po, it's true. Yung mga tao, unang-una sa Panginoon, ha? Pero, tinan mo yung kaliwa mo, tinan mo yung kanan mo, alam mo, namimiss mo lang magpasalamat dyan. Namimiss mo lang magpasalamat. Pasalamatan mo. Diba? Thank you. Thank you, kapatid. Salamat. Kasi nandiyan ka. Hindi mo ako pinabayaan, hindi mo ako iniwan. Salamat sa'yo. Loving the church even when it's hard. Pasalamat tayo. Diba? At yan ang will ng Lord para sa ating lahat. Thank you. Church, thank you. Alam nyo, pag nakikita ko kayo, lumalakas ako. Pag nakikita ko kayo, na-inspire ako. Pag nakikita ko kayo, na-encourage ako. Thank you, church. Thank you sa Panginoon kasi binigay kayo ng Lord dito sa church.